Hello mga mama and sir. Magandang araw po sa inyong lahat. Ayan, ito po ako. Hindi ko trabaho po ang pagdadamo po. Pero yung pasyente ko, naawa ako na sa labas nagdadamo. Kaya sinamahan ko na lang. Ngayon akong tinamaan ngayon ng kasi bawal din ako mainitan. Hinihika. Yan. Tapos nag-uusap-usap kaming dalawa. Mga ganito, ganyan. Tapos, yan, binigyan pa ako ng sombrero. Kasi, kasi itong matanda to mahilig sa mga mga halaman, mga gulay. Hindi siya mapakali. Kaya nagpapatulong sa akin. Ayan. Kasi hindi ako marunong. Kuba na rin ako. Papunta na graduate na ako niyan. Diyos ko, ayan. Nag-aano ko ng mga damo. Ngayon, ito, ako'y galing ng pagamutan at ako hinihika kasi bawal sa akin ang mga ganyan, mainitan, saka yung mga allergy sa yung galing mga dahon ng halaman, mga bulaklak. May allergy po kasi ako. Kaya ito, tumutunog-tunog yung ko. Hinahabol ko yung aking hininga. Talaga ako, hindi ko naman talaga trabaho to. Kaso lang, naaawa ako. Naglilinis ako sa loob. Tapos yung matanda nandyan sa labas, ang init-init. Kaya sumirinder ako, sabi ko, grabe ng init, hindi talaga ako pwede sa mainit kasi nagkukulaps pa ako pag sa init kasi hindi kaya ng aking resistensya, tawag nun. Pero enjoy naman. Kausap ko yung matanda, tapos kami nga ng mga niya, ng mga pinag-usapan namin yung tungkol sa mga lisensya, paano ako kumuha ng lisensya. Ayan, pero ang init po, tiniis ko lang po yan, hindi ko lang pinapakita sa sa aking pasyente po. Kasi ang trabaho ko naman talaga yung aanahin ko yung mga nila, yung titignan ko yung nila, yung temperature, yung sa dugo nila kung mataas ba, ganyan. Tapos pag pag masamang pakiramdam, pag may nakahiga, ayan, naglilinis ako. Kaya tuntua sila sa akin. Kaso lang, wala na sa lugar yung pati pagdadamo. Inano na ako, nakisuyo na sa akin, tulungan ko daw siya magdamo. Pinakabawal yan sa akin, kahit ganito lang ang ganito ang mukha ko. Hindi ako pwede sa mainit kasi nagkukulaps ako. Pero tiniis ko lang. Pag uwi ko sa bahay, down. Kaya, ikaw lang nakakaalam sa sarili mo. Pero ako kasi hindi ako makatanggi, naaawa ako. Ika na ang lakad. Tapos nagdadamo pa, dapat magpahinga. Sobrang laki ng bahay, hindi siya sanay na yung yung bakura niya, may mga damo. Pero mga halaman, mayroon din siya. Bago nga papasok ng ng gate niya, mayroon pang mga doon, mga damo doon, gusto niya magpatulong. Sabi ng amo ko, wag mong gawin yan kasi hindi ka pwedeng sa ganyan, sabi ng amo ko. Pero ayan kahit nainitan ako, hindi ako nagpapalata diyan. Ayan ako, hindi ako, sarili ko ng bahay, ang daming damo. Pagkatapos niyan, sabi niya 30 minutes daw, pagpasok ko sa bahay, ang nilinisan ko lang yung kanyang paliguan. Ayan, kasi sobrang init. Ayan binigyan pa ako ng sombrero. Huwag yung pansinin yung tiyan ko ha, yan. Tiyan ng na yan, yung umuurong na edad. Hindi ko na alam kung tumataba ba ako, o lumulubo ba ako, o nagmamanas ba ako. Pero sige lang, banat lang, ayan, tinantrabaho lang tayo. Kaya wag kayo magreklamo walang pera pag hindi kayo nagbanat ng buto. Wala kayong kikitain, wag kayo mamili ng trabaho. Kahit anong trabaho diyan, basta mayroon kayong kikitain, wag lang kayong gumawa ng hindi maganda. Basta mabuti yung mga ginagawa mo. Hindi kayo magugutom, makakakain kayo, kaya
Hindi pwede magrereklamo na wala kang wala kayong pera. Ang pera nandyan lang yan. Kulang lang sa natin. Example ko lang to ha. Marami kasi ako naririnig na yung maraming bayaran. Lahat tayo po may mga obligasyon. Ayan, nahihika ko. May obligasyon tayo sa buhay, pero yung pera kasi, nandyan lang yan. Kumilos kayo. Yung mga umaasa lang sa mga sa mga nagpapadala or umaasa sa pamilya, magbanat kayo ng buto, hindi kayo hindi kayo makakain kayo sa isang araw ng 3 bisis po. Yun, wag kayong kasi habang buhay pa yung magulang nyo, mabigyan nyo ng naman ng yung masarap na buhay, mapakain ng 3 bisis ng araw. Pero ako naman kasi, hanggat maaari, ayoko umasa sa mga anak ko. Ngayon, ayan na. May na ako, may dumarating na naman akong tawag. Kaya po kayo diyan, magsikap po tayo. Pero pag hindi kaya ng katawan, huwag pilitin. Kasi walang tutulong sa atin pag hindi natin sisikap. Yung natin yung katawan natin, hindi natin alagaan. Ako kasi wala na, kahit alagaan ko pa wala na, ini-enjoy ko na lang yung trabaho ko para po kahit papano, hindi na, wala na, basta enjoy lang po. Tapos, mag-isa na lang ako ngayon. Kaya, sarili ko naman ang aanin ko ngayon kasi yung mga anak ko, may kanya-kanya ng, magtatrabaho na sila. Kumbaga, kampante na ako na nakatapos lang sila ng pag-aaral nila. Kaya, sa itong trabaho kasi ito, enjoy kasi ako. Yung pag-aalaga ng mga matatanda kasi uhaw ako sa pagmamahal ng magulang. Kasi bata pa lang ako. Malayo na ako sa kanila. Tapos hanggang nakarating ako dito sa Japan na marami akong pinagdaanan na hirap, pero ito pa rin ako. Tingnan niyo parang buntis yan. Yan, lumulubo, hindi bulsa po yan. Tapos mamaya niyan, maglilinis ako ng ufro. Kaya, ito naman content naman kasi natin, hindi natin alam kung ewan ko kung anong nangyayari. Basta mayroon lang ipopost. Kung papalain tayo, okay lang. Pasalamat tayo, kahit kita ng konti. Diba, pambili ng chicha natin. Iyan. Pero lagi kami nag-uusap nitong matanda. Mabait itong matanda. Hindi ko lang siya matiis tingnan kasi ako nasa loob ako tapos siya nasa labas. Ang init. Ngayon ako naman ang tinamaan kaya ayun. Ang daldal ko dyan. Kaya kayo po, ingat po kayo palagi po. At katawan natin ang puhunan sa ating buhay. Ayan. At kung may umaasa sa atin, pamilya natin may umaasa, kapatid. Kung sa bagay, may kaya-kaya tayo mga ngayon kasi, sarili ko nang iniisip ko ngayon, kaya, ayan. Tingnan nyo naman, ko, parang akong si Inday Badiday. yung attire ko. Wala na, halos mahubo ng pantalon ko. Grabe kaya ang init kaya. Ano pa yan ha? Hindi pa yan summer. Dito sa Japan kasi, ang summer dito, talagang, grabe ang init. Hindi pa rin dyan sa Pilipinas na may hangin. Dito kasi, parang ganitong panahon ang summer dito, dito. Itong masarap ngayong panahon na to, yung mainit na malamig. Pero pag nag-July na yan, ang init na po, hindi na kaya ang ang init talaga, kaya dito ako natatakot pag ganitong mga panahon pag nagsa-summer. Kaya habang banat ng trabaho para mayroong regalo ang sarili. Ayan. Kaya mga guys, sikap lang tayo at ingat. Maraming salamat sa inyong lahat sa nanonood at nakikinig. Ayan.
Salamat sa panonood po. Thank you guys.